Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Napakaganda po ng panahon po ngayon. Bibili po ako ng lupa. Saka po yung nalo sa lupa na pampahinga po ng lupa. O diba, puro kalupaan. Dahil ayusin ko po yung mga halaman ko po sa bahay. Tara, samahan po ninyo ko. Ayan, ang tagal na po natin hindi nakapag-hardin pero gagawin po natin ay indoor gardening. Alam niyo naman po ang halaman, napaka-importante po sa loob ng bahay. Dahil ito po, nagbibigay po ng oxygen. Di ba? Parang minsan nahihirapan tayo ngayon sa loob ng bahay kasi kulang po sa oxygen, puro carbon dioxide. Kaya maglagay po tayo ng mga halaman. Ito pong nasa tabi ko ay ponytail palm. Pwede rin po ito tawagin na bottle palm. Marami pong pangalan po ito. Isa po ito sa pinakamahal na palm. Pero hindi po talaga ito palm. Bibilang po ito sa desert plant. Kapamilya po ito ng mga succulent. Kaya ang pag-alaga po nito sa indoor ay medyo sensitive. Pero naalagaan ko po ng maayos. Pakikita ko po sa inyo. Yan po itong matabang katawan na parang bote sa ilalim. Alam niyo po, isa po sa pinakamahal na halaman po ito. So po sa Pilipinas, nakakita po ako na sinlaki ko na ponytail palm. Tapos medyo mataba yung ilalim. Sa presyo po, 50,000. Ito, pag nyo na po ito ng presyo kasi ito lang po tayo kaligay-kaligayan ko po dito sa video. Kaya inialagaan ko po ito ng maayos. Papalitan ko po yung lupa dahil ano naman po ngayon autumn, natutulog po ngayon. Pero hindi ko masyadong i-storbin po yung agad. Tatanggalin ko lang siya sa paso at pakikita ko po sa inyo yung pagdidilig, saan dapat ilagay, kailangan ba bigyan ng shower at iba pa po. Diba? At dito naman po sa akin yayamaning living room. Okay, sa puso. Parang hindi pa gala. May papakita. Meron po ko ditong yucca o yucca plant. Ito din po ay desert plant. Hindi po dapat dinidilig. Hindi po dapat basang-basa yung lupa. At ito, binibigyan ng shower po once a year lang. At yung lupa po nito medyo dense. Ibig sabihin medyo matigas na po. So bumili po ako ng pampahinga ng lupa. Pakikita ko rin po sa inyo dalawang klase po ng pampahinga ng lupa. Bukod po sa coco pit. Kung wala po kayo mabibiling coco pit, pakikita ko po sa inyo for indoor use at safe. Diba? Iusin ko din po yan. Tara, umpisa na po natin. Ito po yung yucca plant na nabili ko po. Diba? Ang taba na po ng katawan. Kaya medyo nagwo-worry po kasi yung lupa matigas na po. Pag nakita po kayo sa yucca plant sa loob ng bahay na may mga spot na mga ganyan, ibig sabihin po niyan, overwatering, sobra po sa tubig. Pero maganda naman po. Diba? Ito naman pong ponytail palm o bottle palm. Ang ganda po, ano? Natuwa ako po sa magandang halaman. May kakaibang mga shape. Ito rin po yung sign na medyo moist po yung lupa. Medyo nagdidry po yung dulo ng mga dahon po nitong ponytail palm. Papansin po ninyo na ang dahon po nito pabagsak. Kasi nawag siyang ponytail kasi yung buhok, diba, palang nilagyan ng goma. Ganda po nitong halaman po nito. Pakamahal po nito sa Pilipinas, nakakita po ako. Ay, naku. Bisa ko na pong palitan ng lupa. Kaya kung nasa loob po kayo ng bahay, syempre, alam mo, nasa condo kayo sa Maynila o sa loob ng bahay sa Pilipinas na walang extra space na mag-prepare po sa labas, mas maganda meron kayong plastic box. Kung wala po kayong plastic bag, kahit malaking plastic bag, doon po kayo maghalo ng lupa. So, meron po tayong dalawang klase ng pampahinga po ng lupa. Meron pong vermiculite. Ito po may mga halong mga minerals na nag-absorb ng tubig at nagpapahinga po ng lupa. Napakaganda po nito sa indoor. Siguro din po yung bibili po ninyo malinis at wala po mga insekto. Dito naman po kasi may nabibili rin mga indoor soil na walang insekto. At ang pangalawa naman po, perlite. Yan. Ito po yung mga ginagamit sa paghalo po ng lupa, lalo na po sa mga indoor. Lalo na po ito sa mga halaman na dapat po talagang humihinga po yung ugat.
Lalo na sa mga succulent, sa mga cactus, nilalagyan po nito sa indoor. O, di ba? Hindi ko lang po sa Pilipinas kung ano po yung presyohan po nito. Dito syempre medyo medyo pricey din ang presyo. Isang ganito €4.50. Dahil syempre yung paghahalaman na isa ko po sa libang na nakakawala po ng stress. At pag nakikita nyo lumalaki yung mga tanim ninyo, binibigyan kayo ng magandang paningin na tulong sa kalusugan ninyo, di ba? May utang na loob. May utang na loob yung mahala. Sabi, hindi, binibigyan kayo ng magandang resulta. Sa mga nagtatanong po, nakalimutan nga po nang sagutin. Sabi, kuya, totoo ba yun na ang mga halaman pag kinakausap mas lumalaki, mas gumaganda? Totoo po yun. Pero ang halaman, nakakuha po kasi ng carbon dioxide sa mga bunganga natin. Pag kinakausap po natin. Ayun po yung reason. O, diba? Kasi yung isa sa pinaka-source ng energy nila, yung carbon dioxide. Yung lumalabas sa bibig natin. Kaya pag kinakausap nyo yung halaman, iduldul nyo yung bunganga nyo sa tabi ng halaman. Diba? Pag-alam ko lang po. Wala lang po exact measurement po nito eh. Basta, bumili po ako ng tig-isang supot na vermiculite saka perlite. Tapos, bumili po ako ng isang 10 liters o 10 kilograms excuse me, na lupa. Yan. Sa lupo ng bahay, wag kayong maglalabog ganyan ng pataba ng tae ng manok o ng kamote na mangangamoy po yun. Sa loob ng bahay, pag magbibili kayo mga pataba, ito po yung lupa, may halong compost. Ibig sabihin, ito po yung na-process na walang insekto. Yun po yun. Pero kung bibili kayo ng lupa sa mga garden shop, iba po yung pang outdoor saka pang indoor. Kasi sa atin naman sa Pilipinas lalo na sa mga kulong, sa mga condo units, di ba kailangan talaga gumamit ng indoor soil. Paano po ninyo papatayin yung insekto? Alam mo, nakabili po kayo ng outdoor soil panglabas talaga, naka-plastic. Ang gawin po ninyo, ano ba, ito yung lupa, tapos ibalot nyo sa plastic na ganito, tulob nyo, tapos buhalin nyo ng goma. Tapos sa isang planggana o drum na heat resistant, maglagay po kayo ng mainit na tubig. Lagay nyo po yung lupa, patungan nyo ng bato, at overnight, yung insekto sa lupa, patay na po lahat yung 100%. So pwede ng indoor. Di ba? 2.5 for the idea. Aningil. Yan. So, ang gagawin lang po natin dito, haluin natin mabuti. Para lang po kayo naghahalo ng sinangag. Dahan-dahan lang po Takpan po ninyo ilong po ninyo. Siyempre kung ilong ninyo hindi katangusan, sa panahoga, gamit kayong face mask. Pero ganito gamit kayong ginagawa ko, t-shirt lang nakatakip sa ilong ko. Kahit man naman paano may tumubo ng bahagya sa ilong ko. Yan lang po, ganyan lang. Saka sa paghahalo po sa loob ng bahay, pag pumbura ka, dahan-dahan lang kasi yung alikabok, mag-spread po yung sa loob ng bahay. Maganda po yung ganito talaga na hindi kayo mahirapan maglinis. O, diba? Maganda po talaga, may box. Okay, may mga bibili kayo sa mga magbubuti. Yung mga malalaking
drum na okay, planggana na mga luma. O, di ba? Maging practical lang po tayo. Siyempre sa magko-comment, kuya, hinihingal ka na naman. Lakas-lakas mo kasi magmukbang eh. Hindi po, napipipis lang yung bahikaan. Kaya wala po akong sakit at healthy po. Huwag kayo mag-alala. Maraming salamat po sa mga concern. Kuya, paano kung walang vermiculite saka perlite? Eh, hindi naman kami kasing rich na tulad mo. Feeling rich. Pwede po kayo gumamit ng coco peat. Mas mura po yun. Nabibili po sa mga garden shop. Pwede po yun. Kung wala lang kayong coco peat, syempre, ipa. Maganda po yun. Ipa din. Halo nyo po sa lupa. Ihinga po yun. Kung wala pa rin kayong ipa, huwag po kayo gagamit ng kusot kasi tigas po yun. Yung lupa nyo, huwag kusot. Kailangan sa kusot, binubulok eh. Pataba po yun eh. Maganda ipa po talaga. So kung walang mga galon, hindi ko na alam kung ano pa ang pwedeng ibang gamitin. Pwede po yung dayami, yung pinagtabasan po ng palay. Kaya lang, pag nabulok po yung sa loob ng bahay, hindi po maganda. Yung ipa kasi okay lang eh. Yan, okay na po. Halong-halo na po. Diba? Yan maganda. Umihinga, ganyan dapat. Parang sinangag na buhaghag. First time ko lang po gagawin to sa aking mga ibang halaman kasi medyo nakakaluwag-luwag na po tayo eh. Ayan, unahin po natin itong ponytail palm na ilipat po. Saka yung tip ko po yung working space po ninyo, siguraduhin po ninyo na yung maalikabukan di maapektuhan ng mga halaman. Kung maluwag po inyo ang shower room, pwede po yung kailang mainit, pwede kayo sa terrace, dito po sa entrance sa main door. Mas maganda po ito yung entrance. Yung wala po muna mga buwisit na dadaan, di ba? Lagay ko po muna itong ponytail palm po na to. Mula nung nabili ko po ito, hindi ko po tinatanggal dito sa original na planter. Kasi, ito pa, isang tip, pag bibili po kayo ng halaman, huwag pong basta-basta ng lipat muna. Kasi, ibang temperature yung pinanggalingan ng halaman. Naman, nasa greenhouse. Tapos, lilipat nyo po agad. Mag-gulpi, baka ganun, parang namamatay. Kaya nyo po muna mag-rest ng mga 1, 2 weeks, 3 weeks bago po ninyo ilipat. Kasi may mga fertilizer pa po yun. Kaya nyo po na ma-absorb ng halaman. Ganun po yun. Tagalin na po muna natin. Ito rin po sa inyo yung technique. Itong aking supported na planter. Ito po muna ang planter. Unahin natin. So meron po yung plastic sa loob. Dalawa. Kasi ito may butas, tinilagyan ko ng tape, yung silver na tape. Duct tape yun. So, ang gagawin po ngayon, tinanggal ko yung plastic na hindi kagandahan. At lalagay po ako ng, just hold on. Trash bag, itim. Mas pagagandahin ko po. Diba? Kailangan sa pag lilipat ng halaman, malinis. Sandali lang po Diba po puro ka sandali, nakakabuisit ka naman panoorin. Nakakawa mo, konting pasensya lang. Matututo ka dito. Kaysa nakaupo ka lang naman dyan eh. Napapalapad ka ng puwet eh. Kahit ito kahit paano may matutunan. Sama na ugali yan. Yan. Okay. Ito po muna tayo.
Nabibili ng mga mumurahing mga trash bag. Itim, mas maganda. Ito syempre babagay mo sa kulay ng ano, parang dali. Dalawa po ang gagamitin ko. Kasi mamaya mabutas, at least may suporta. Yan. Ito ng trash bag, tama-tama. Gaganyan nyo po muna, pakikita po sa yung technique Ito po kasi, sandali, Bagdan. Kuya baka di mo diretso dyan sa paso. Hindi po pwede. Dahil ito supported lang po. Ito po magkikreate ng humidity. Pag ito na dito sa loob, dinidiligan natin, create ng heat sa halaman. So, ganda po yung halaman. Sabihin po natin yan. Nakita ko po sa inyo mamaya kung bakit yan ito ginagawa ko. Bakit mamaya pa ako inumpisan mo na. Ano na kaya dito? Sabi naman na ugali ano. Okay. So, this is what we're going to do now. Kuha tayo ng isang plastic bag. Suporta. Para hindi ko malat yung lupa dito. Alam niyo naman po ako, meticuloso. Ayoko po ng burara. Gusto kong malinis. Ayoko po na naku. Ayoko kong yung kabatugan na. Ganyan na lang pwede na. Ayoko po ng salitang pwede na yan. Honestly. So dito po, ilipat natin po siya dito sa planter na malaki po yung butas. Pero, sa loob ng ano, nalagay natin sa planter, may supporter po siya. So itong supporter, lagay na po natin dito sa loob ng planter. Yan. At ito, kukuha lang po ako ng kapraso mga tissue kasi masyado malaki yung butas. So kailangan tatlo po yung butas Hindi nyo po, hindi nyo po tatakpan yung butas Yung kalahati lang tatakpan niyo. Kasi kailangan ng proper drainage. Para hindi matanggal yung tissue o yung paper towel na nilagay natin. Lagyan natin ng tape. Kung meron kayong malapad na mga basag na paso, mas maganda po. Wag pong bato, mas maganda po yung paso, baka basag. Kasi nag-absorb po yun ng tubig, ng moisture. Ayun po yung nire-recommend ako. Yan yan po ibig sabihin yung kalahati na tatakpan, kalahati ng butas. And then we're going to refill this. Mga 1 to 2 inches. Lagyan muna natin dito bahagya, and then eto tanggalin na natin, taas natin para hindi kumalat yung nako, parang sumiksik na siya sa paso. Parang dinagdagan lang yung lupa nito, konti lang yung ugat. Yan ang kailangan ingatan po natin yung ugat. Iwan ko muna hilahin. Yan.
Tanggalan natin. Tapos ito lagyan natin dito. Kasi lininasin natin yung gilid. And then ito tabi natin. Just hold on. Babat man tayo ng ilang oras, di ba? Nakikita nyo po yung complete process. Pag may gumaganyan po mga lupa, walisan nyo na po agad. Kasi pag naapakan nyo yan, at magliliwalo kayo dito sa loob, lalakad-lakad kayo. Didikit lang yan sa tabi na natin. Ayoko na madiwara. Paghalaman po talaga ay hindi po biro. Ito po yung kailangan ng pasensya. Lahat naman po ng bagay kapag binigyan po ninyo ng pasensya, pagtitiyaga, magandang resulta. So ito, napansin ko, nilagyan lang ng lupa sa ibabaw. So medyo lilinisin ko po. Ito, ilagay muna natin dun sa planter na kung saan ilagay natin yung plastic. So, diba? Ito, medyo lilinisin ko po itong gilid. Expose po natin yung trunk. Ito po kasi, itong halaman nito, ahin itong masyadong nababasa yung trunk. So ito, siguro nang dinala dito sa Finland, dinagdagan lang yung ano. Oh, dinagdagan lang yung lupa sa ibabaw. Parang pinilit. Yan, mas maganda po na expose itong trunk. Kasi andun po yung ganda niyan eh. Yan po babasa yung presyo. Yung sa taba po nitong ilalim. Di ba? Yung lupa naman ito mataba. Saka yung ugat niya, mataba, ayoko pong i-disturb kasi nga po otong baka magtampo. Pwede naman siguro sa ilalim. Disturb lang po natin ang baga sa ilalim. Yan. Then, lagyan na natin. So ito may space. Mas makakahinga siya. So pwede po natin halu-haluin. Lagay po natin yung lupa na sa gilid. Gusto po nito, siksik din yung lupa pero may hinga. Hindi po yung siksik na matigas ha. Huwag po kayo maglalagay ng clay soil. Maputik. Ayaw po ng ponytail farm. Ganun. Isipin nyo na lang po ito nabubuhay sa disyerto. Bago umulan eh. Kalahating taon. Buhay na buhay. Mataas. Lagyan ko po muna ito ng lupa. At pakita ko po sa inyo mamaya. Ayan po. Na-expose ko po yung trunk ko. Ang lalim pala na pag dinagdag na lupa. Kasi ayaw po nito na natatabunan to ng lupa. Mabubulok po yan. So ito medyo i-din lang po ng bagya dahil humihinga naman po yung perlite saka vermiculite. So dito ilalagay na po natin dahan-dahan. Ito po ilalim, meron po yung protection sa na pang soft sa floor para pag inusan nyo hindi magasgas kung wala kayong patungan. So lagyan na po natin to. O, diba? So, may protection na siya. Hindi pa po tapos yan. Para masiksik siya, dahil meron naman siya sa ilalim ng underliner, protection din po yun sa metal. Metal po kasi ito eh. Painted metal planter. Maglalagay po ako ng clay pebbles.
nabibili po dito. Ito yung ginagamit sa mga hydroponic. Hindi ko pa alam kung paano po ginagawa po ito. Napakaganda po kasi nito eh. Kasi nag-absorb din ito ng tubig pero madali siyang matuyo. So lalagyan po natin para mas malinis tingnan. Ito po ay magsisilbing absorbent kapag may extra water na overflow dun sa underliner. Para hindi mangamoy, para mawalan stagnant na tubig. Kasi kailangan nung nasa loob kayo ng bahay, di ba? Kailangan eh walang maangamoy-amag. Kulang pala itong isa. Isa lang nabili ko. Okay lang. Importante eh. May extra ang absorb ng sa kagandahan din po sa gilid. Hindi usad-usad po ito ng inuna natin itong halaman. Ito pag bagong lipat po, dahil may moisture yung lupa, huwag nyo po munang didiligan. And then para mas tidy, malinis na tignan, gugupitin ko po yung gilid. Ako, ayoko ng bugal ka, ganyan po talaga ako gustong malinis. Ibabanat-banat nyo po, and then cut. Banat, cut. Pakita ko po sa yung technique para mas paano pang tayo tingnan. Cut. Ayan po. Nakat na natin ang maayos tong supported na plastic. Kasi pag yung tubig pumasok dito, naku, magrarast po ito, kakalawagin po yung yayamanin pong pato. So ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko siya ng scotch tape dito. Suporta. Para pag nagdidilig ako, di ba? Ganyan. So, malinis, maayos. Tapusin ko lang po. Susunod po natin yung ating yucca palm. Ayan po. Okay na. At malinis na po yung gilid. Ayan o, di ba? So, lagyan ko pang tape. Pero may technique po yan. May nakabuka po dito sa gilid. Sa plastic. Bakit? Medyo may nakabuka. Para kung may moisture dun sa loob, hindi mag-stay at hindi kakalawangin tong planter. So, makakahinga pa po dito. Di ba? Yun po yung technique. Malinis mais at na-expose tong ilalim na mas maganda po ang shape. Ayan po, nalinis ko na at mas maganda siyang tingnan. At yung ilalim po niya, yung trunk sa ilalim, yung hugis bottle niya, mas nag-expose. Mas maganda pong tingnan. Di ba? Pag talaga pinapadala o ini-import, dadagdagan po sila ng lupa. Dry yung lupa na nilagay para hindi umusad sa paso. Mas maganda po yung angulo dito. Dahan-dahan po itong lumalaki pero itong ilalim po tumataba po na tumataba. Kaya maganda. Maganda po itong gawing bonsai din. Pero ako hindi ko na po puputulan to whatsoever. Kaya ako na lang po lumaki. At ito pong yucca, 4 or 5 years na po yata sa akin to. Gulat ako, napakakunti lang po pala ng ugat sa ilalim. Buti na lang at na-save ko siya. At napalitan ng lupa. Tagal ko hindi napalitan to. So, mas maganda yung trunk nito. Mataba. Mataba po.
Pero ugat konti lang. Ngayon, mas magpo-produce po yun ng marami ugat at mas gaganda. O, di ba? Paano po? Maraming salamat na naman po sa inyong oras na ilaan sa Pinilaang Lakbay. Naway may natutunan po kayo kahit pa paano. Basta lagi ingatan po natin ang ating kalikasan. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.